you, Popoy. Miss you, pa. Love you, pa. Ito'y pagka napapanood po namin ang FB posts ni John Rendez, tumatawid sa aming tatlo ang kanyang sobrang kalungkutan. Na si John Rendez pala hindi nakakalimot na dumalaw sa ating namayapang superstar na si Nora Aunor sa libingan ng mga bayani. Huwag po nating pinagtatawanan at nilalait ang mga tulad ni John Rendez. Wala po tayo sa kanyang kalagayan, wala po tayo sa kanyang posisyon, at kapag tayo po ang napunta sa kanyang ginagalawang mundo ngayon, saka lang natin siya maiintindihan. Veteranang kolumnista na si Christopher Min nagkaramdam ng lungkot ng mabalitaan ang madalas na pagdalaw ni John Rendez sa puntod ni superstar Nora Aunor. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Ilang buwan nga ang lumipas matapos pumanaw ang tinaguriang superstar Nora Aunor ay hindi pa rin ito nilubayan ng chismis na kung saan naging mata na naman sa kwentuhan ang dating malapit na kaibigan ni Ate Guy na si John Rendez. Sa latest vlog nga ng veteranang kolumnista na si Nanay Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan nakaramdam sila ng lungkot dahil sa ginawa ni John Rendez na hanggang ngayon ay madalas pa rin bumisita sa puntod ni Ate Guy. Okay, ito'y pagka napapanood po namin ang FB posts ni John Rendez, tumatawid sa aming tatlo ang kanyang sobrang kalungkutan. Totoo yun, kapag nakasama mo ang tao ng mahigit na 3 dekada o higit pa, o kahit panandalian lamang, kapag purong-puro ang pagmamahal na ibinibigay nyo sa isa't isa nung ang isa'y nabubuhay pa, bit-bit mo hanggang ngayon ang kanyang pagkawala. Oo, dito na pumapasok yung kalahati ng puso mo. Oo, totoo yun. Diba? Sa bawat pagpanaw ng mahal natin, kalahati ng puso natin ang inililibing. Oo, diba? Totoo yun, totoo yun. Sa tagal pa naman ng pagsama nilang dalawa. 33 years. Sa manipis, sa makapal, diba? Bagsak Sa bangon, pagbagsak bangon. meron at wala. Oo. Totoo yan. Tapos may nakarating sa atin na kwento na si John Rendez pala hindi nakakalimot na dumalaw sa ating namayapang superstar na si Nora Aunor sa libingan ng mga bayani. Pero may nagkwento, kundi madaling araw, yung pahapon na. Kasi siguro meron siyang iniiwasan. Hindi na natin babanggitin kung sino-sino yung ayaw niyang makita at ayaw ding makakita sa kanya doon. Oo, para tahimik lang. Para tahimik lang, di ba? Tama yon. Hindi mo talaga mapipigil ang paa mo kapag gusto mong pumunta sa puntod ng minamahal mo. Oo, kasi yun yung magpapalakas na naman sa'yo para mabuhay ka. Pag nakikita mo yung puntod na yung pinangako mo na ba ipagpapatuloy mo ang buhay kahit wala siya. Pero alam mo, umikot kasi ang kanyang buhay kay Nora Aunor. Yun, ang mahirap. At saka dyan nila nakikita na si John Rendez ay marespetong tao. Kaya dapat respetuhin din siya. Tama yon. Ang ganda ng punto ni Wendell na yon. At pag kumakanta siya ng You Are My Sunshine, ang sakit, di ba? Yung linya na, You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are red. Gera. When skies are blue. Tapos umiiyak siya. Tapos ang pupoy. You are my pupoy, my only pupoy. Salamat nandun ang kanyang dakilang ina na gumagabay sa kanya at ang kanyang anak at mga kapatid. Kasi mahirap po talaga yung ganito. Wala naman po talagang sugat na agad-agad na gumagaling. Sugat po ito talaga na nagnanaknak habang tumatagal ang panahon. Maintindihan po natin kung saan ang gagaling ang isang John Rendez. Grabe talaga. Kasama mo kahit saan. Kasama mo Minuto oras. Sa patuloy nga
gitna ng kanilang paksa ay ibinahagi ni Nanay Christopher Min ang natukrasang kwento kung paano inalagaan ni John Rendez ang namayapang si Nora Aunor nung panahon na nakaratay pa ito sa ospital na labis nila ikinagulat. Ito, nalaman ko to. Kinukwento ito ng mga malalapit na tagahanga ni Ate Guy. Noon pa lang nabubuhay pa si Ate Guy, di ba sabi niya sa ibaba siya natutulog ng kama. Kaya pala hindi nakakatulog si John. Inaabangan niya lagi. Ginaganon niya yung paghinga. Tinitingnan niya kung meron pa rin. Tinitingnan niya kung maayos. Ngayon, baka mamaya wala nang hangin, di ba? Parang ganon. Isipin mo yun, yung dakilang pag-ibig na ganon, na matutulog ka na lang, gigising ka para lang itapat mo ang kamay mo sa kanyang ilong para malaman mong may hinga pa. Kaya nakita mo Diba? Kaya nakita mo yung pananaghoy niya, kalungkutan niya. Kasi yung tiyaga at pagmamahal niyang inialay kay Ate Guy, talagang wala At siya kapag may kailangan pala si Ate Guy, kahirapan. Yarek, kailangan ni Ate Guy ng juice. No, you stay there. Siya gagawa ng juice for Ate Guy. Ang galing naman. Ang ganda ng kanilang samahan, ano? Grabe talaga. At saka, ewan ko bibiling pa tayo ng maraming taon bago makapag-move on itong si John Rendez. Dugto nga ng pakiusap ni Nanay Christopher Min na huwag pagtawanan at huwag husgahan si John Rendez dahil sa kanyang ginawa na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan na si Nora Aunor. Para sa highlights ng kwento, narito ating panoorin ang video. Huwag po nating pinagtatawanan at nilalait ang mga tulad ni John Rendez. Wala po tayo sa kanyang kalagayan, wala po tayo sa kanyang posisyon, at kapag tayo po ang napunta sa kanyang ginagalawang mundo ngayon, saka lang natin siya maintindihan. No. At saka sa mga vlog ni John Rendez, wala kami makita ng nagpaparinig siya, paninira, nanunumbat, wala. Basta nakasentro kay Ate Guy. Yun talaga. Yung sabi niya, God, bahala na po kayo sa best friend ko, sa mahal ko, kay Ate Guy. Sana nga po, sige, kunin niyo na rin ako. Yun na. Si Yusun. Gusto niya kasi sumunod kaagad. Kasi ganun talaga pa. Ang taong malulungkot, mas gusto na nalang sumunod kaysa malungkot sila. Nang wala na yung pain. Correct. Oo. Nang wala na yung sobra niyang pagdadalamhati. Ganun talaga. Kasi tayo, pagka hanggang sa muli, wag lang ngayon. Pero si John talaga, ramdam na ramdam mo ang pangungulila niya, no? Buti na lang talaga may mga mahal siya sa buhay na nakapalibot sa kanya. Kahit paano merong tumitingin sa kanya, no? At saka dapat pasalamatan si John Rendez. At saka yung mga pictures, no? Kompleto siya talaga. Naglalabasan talaga yung mga pictures. Doon mo makikita talaga kung sino talaga ang nakasama ni Ate Guy sa loob ng mahigit na 3 dekada. No? Minahal siya ng labis. Masakit para sa kanyang mga anak yung naganap. Of course, mga anak sila. Sila ay minahal ng todo ng superstar. Pero intindihin po natin, si John Rendez din po talaga yung nakasama niya ng pinakamahabang panahon bago siya nagpaalam. No? Grabe. Dakilang pag-ibig. Kung hindi po dakilang may tatawag doon, hindi ko na alam kung ano. Hindi ko na alam talaga kung ano. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!